Alright mga spooky dolls, so konting kembot na lang, Christmas na. Today ang ating ika-22nd na day ng ating kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan na kaagad itong window na ito nang makuha na natin yung chocolate. Ayan, okay. So, star. Okay. So, star siya. Kainin natin siya kaagad. Hello spooky dolls! So today nga po ang ating ika-22nd na day sa ating 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Umpisahan na po natin basahin ang ating story para sa gabing ito. So, Merry Christmas. So, santang-santang itsura ko ngayon. Okay. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ni Ka Manuel. Isa siyang magsasaka na nakatira sa probinsya ng Masbate. Hindi ko na lamang sasabihin ang eksaktong baryo kung saan siya naroroon. Noong mga panahon na yun, hindi pa uso mga debatong paninde. Hindi kagaya nitong kasalukuyan nating panahon na marami na ang mga modernong paninde. Taong 1989, El Nino na mga panahong iyon. Ang mga pananim ay hindi na umaabot pa sa rurok ng pagsibol dahil kulang sa tubig. Naghirap ang mga tao sa baryo nila Ka Manuel noon. Ang ilan ay naging animoy mabangis na lobo dahil sa sobrang gutom. Kaya nakakagawa na sila ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pero si Ka Manuel at 10 ng kanyang mga kasamahan na natili sa iniingatan nilang dignidad. Kailan kasi silang gumagawa ng mga posporo. Bukod kasi sa pagsasaka, natutunan nila itong gawin sa pamamagitan ng mga Tsinong nakapunta sa lugar nila. Ang mga ito ay nagturo sa kanila upang gumawa ng produksyon ng posporo. Hanggang sa natigil na nga ito dahil ninais niyang protektahan ang bukirin nila sa masasamang loob. Ang sinasabi niya noon ay ang mga tao raw na sadyang gahaman sa kapangyarihan. Dahil sa taglay na epekto ng tagutom, pinag-aralan ng ilang mga tao ang itim na mahika. Ang ilan ay nagpasakop sa mga hindi nila kauring tao. Maraming nakatirang pamilya sa baryo nila na pinaghihinala ang mga aswang. Isang gabi noon, inabutan ng takip silim sila Ka Manuel at ang mga kasamahan niya sa pagbabakod ng lupain. May mga kakatuwang pangyayari na hindi nila mainaasahan. Bagamat hindi sila natatakot, nabanag niya ang sindak sa mga kasamahan na biglang lumitaw ang isang kabaong sa harapan nila mismo. Nakalutang iyon na animoy may sariling buhay. Ka Manuel! May kabaong! Sigaw ng isa niyang kasamahan habang tinuturo ito. Dali-dali nilang nilabas ang matatalim nilang mga itak upang iyon ay sagupain. Subalit pinigilan ito ni Ka Manuel dahil ang anumang bagay na matatalim ay hindi uubra sa babalang iyon. Ano pong ibig niyo sabihin, Ka Manuel? Nagtatakang tanong ng isa niyang kasamahan. Sinabihan daw ito ni Ka Manuel na, May mamamatay sa atin. Hindi man sa hanay natin, kundi isa sa ating mga kapamilya. Pagkawika raw ni Ka Manuel ng mga oras na yon, bigla na lamang nawala yung kabaong at napalitan ito ng puno ng saging na lumapat na lang sa lupa. Mas kinasindak ng mga kasamahan ni Ka Manuel ang babalang iyon. Dahil maaaring ang kamatayan ay hindi man lang mapipigilan, subalit kung may paraan, kanilang susubukan. Lumipas ang 2 araw at namatay nga ang anak ng isa sa kanyang mga kasamahan. Naghinagpi sila dahil wala pang kamuang-muwang ang mga paslit. Nagpulong sila sa maliit na unit na tinayo ni Ka Manuel upang solusyonan ang mga babala at pangitain. Kaya nakabuo sila ng isang desisyon na magpunta sa bandog na babaylan. Pero ayon kay Ka Manuel, alam niyang hindi sila basta-basta makakaapak sa nasasakupang lupain ng babaylan. Isa lamang ordinaryong tao ito na kagaya nila, ngunit marami itong nalalaman sa mga orasyon, sumpa at mahika. Hindi raw ito nakikipagkaibigan kahit kanino, maliban na lamang kung maganda talagang intensyon mo sa kanya. Maagang naghanda sila Ka Manuel at ang 2 nitong kasamahan. Siyempre, hindi raw sila basta lang naghanda, kundi pinaghandaan na rin nila ang kanilang kamatayan. Sa pagtapak pa lang nila sa lupain ng babaylan,
May sumalubong na kagad sa kanilang malalaking aso na may tanikala ang mga leeg. Mababangis ang mga ito, kaya kagad na binunot na kasamahan nila ang nag-iisa nilang pistol. Pinaputukan ng isa, ngunit hindi man lang ito tinamaan. Kilabot ang kanilang naramdaman ng mga oras na yun dahil malalakas yung mga aso. Walang panlaban sa mga iyon kung hindi laman ng tao lamang. Ayon kay Commonwealth, nakagawa siya ng masakit na desisyon upang malampasan lamang yung mga aso. Tinaga niya ang isa sa mga kasamahan niya upang ipain sa mga aso. Hindi na nagulat ang isa pa niyang kasamahan dahil simula pa lamang pag-alis nila, nagpag-usapan na nila ang pagsasakripisyo ng kanilang mga buhay. Hindi nga sila nagkamali dahil nang ihagis nila yung dugo ang katawan ng kasamahan, kagad na nilantaka dito ng gutom na mga aso. Dali-dali silang umiskapo sa lugar na iyon. Hanggang sa nakarating na nga sila sa mismong hinihilalang bahay noong Babaylan. Ang bahay ay payak lamang na nakatindig sa malaking bato sa tabi ng malaking kahoy ng balete. Ayon kay Commonwealth, namangha sila sa sobrang kagandahan ng lugar. Samot-saring palamuti ang nakasabit sa mga sanga ng balete. Magmula nga noon sa pintong kahoy, bumungod sa kanila ang matandang nakasuot lamang ng pormal na damit. Normal lang ang itsura nito. Hindi mo daw aakalain na ito'y isang babaylan. Iba kasi ang naisip nila noong mga panahong iyon sa itsura ng babaylan. Akala nila mahaba dapat yung buhok na nakasuot ng makalumang damit. Tinitigan lang sila nito at pagkuway, nagsalita na halatang pausang boses. Anong tinatayo-tayo niyo yan? Halina kayo, pumasok na. Baka maabutan pa kayo ng mga aso kong gutom. Nasa malayo pa lang kayo. Alam ko nang maganda naman yung hangarin niyo sa pagpunta niyo sa akin. Isakripisyo niyo pa ang isa ninyong kasamahan. Hindi na nga raw sila nagulat sa mga sinabi nito at nahulaan pa nga ang kanilang ginawa. Na makapasok na sila sa loob, normal din naman daw yung kalooban ng bahay. Sinabi na nga nila ang kanilang tunay na pakay. Naintindihan naman ito ng babaylan kaya may hiningi ito kay Commonwealth, ang kanyang posporong dala. Kagad naman itong binigay ni Commonwealth. Pagkatapos, naghintay lamang sila ng ilang oras. Nung lumabas yung babaylan sa isang silid na sagrado, muling binigay sa kanyang posporo, subalit nagliliwanag ang mga liha nito sa tagiliran. Ang sabi ng babaylan, matinding orasyon at dasal ang kanyang binasbas sa kaha ng posporo. Bawat kiskis ng palito sa mga liha nito, maglalabas ito ng bagsik na liwanag na maaring umanong makagapi sa babala o kahit ano pa mang nilalang na hindi nakikita. Pagkatapos nilang magpasalamat dun sa babaylan, binisbasan pa sila nito ng proteksyon sa mga alaga nitong aso. Tahak-tahak na nila ang daan pabalik sa kanila, ngunit naulinigan nila Commonwealth ang pumapagaspas sa himpapawid. Inalerto niya yung mga kasamahan upang maging handa sa nakasunod na nilalang sa itaas. Hanggang sa may naninag silang mga aninong nagkukumpulan sa madilim na bahagi ng kagubatan na hindi natatamaan ng sinag ng buwan. Papalapit ito sa kanila, kaya kaagad na binunot ang itak. Nagimpal na nga raw sila ng mga oras na yon, sapagkat ang nilalang na iyon ay isang aswang. Papatay nila tayo, Commonwealth! Hintakot na wika ng isa niyang kasamahan habang nakamba sa papalapit ng mga aswang. Kitang-kita ng mga mata nila ang mababagsik na anyo nito. Pero malakas na nagsalita si Commonwealth at tinanong ang mga aswang kung makakaintindi man. Anong kailangan niyo sa amin? Wala kaming atraso sa inyo para harapin at nais lang namin ng tahimik na paglalakbay. Ngunit nang magsalita ang isa sa mga aswang, nalaman nila ang mga pakay nito. Yun ay ang posporo. Ibigay raw sa kanila ang dapat na sa kanila ibinigay ng babaylan. Ngunit nang matigas si Commonwealth dahil kung magandang intensyon nila, ibinigay sa dapat sa kanila ang ninanais nilang makuha. Nang oras na yun, nakipagbunuraw sila dun sa mga aswang.
Ginamit ni Commonwealth yung posporong may agimat na binasbasan ng babaylan. Pagkakuway, kumuha siya ng 4 na palito at mabilis sa kiniskis sa nagliliwanag nitong liha. Pagkasindi nga ng mga palito, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Halos masunog yung mga balat ng aswang. Eksaktong nasa harapan na nila yung mga aswang, ngunit dahil nauna nga itong sumugod. Segundo lang ang pagitan ng pagtaga sa mga ulo ng aswang at kagad na bumalik sa anyong taong mga ito, pero wala ng mga buhay. Lalagpasan nila ang mga aswang, ngunit ang kasama ni Commonwealth ay naghihina dahil sa matutulis na kamay na bumaon sa dibdib nito dahil sa pakikipagbunok dun sa mga aswang. Papasikat na yung araw ng mga oras na yon hanggang sa nawalan na ng hininga ang isa sa kanilang mga kasamahan. Napagtanto na lang ni Commonwealth na kahit may agimat ka na magpaprotekta laban sa mga ito, kailangan mo pa rin ng dobling pag-iingat dahil ang agimat ay nakabase lamang sa tiyempo ng paggamit nito. Nakauwi ng matiwasay si Commonwealth na dala-dala yung bangkay ng kasamahan. Ikinuwento niya yung mga nangyari sa daan, pero kahit paano, natutuwa ang mga kababaryo niya dahil sa magandang dinulot ng pagpunta nila sa lupain ng babaylan. Ang mga sumunod na pagpapakita ng kabaong ay hindi na kaagad ito umubra dahil nga doon sa agimat ng posporo. Magpasa hanggang ngayon, naroon pa rin yung posporong akin namang nakita na dahil pinakita sa akin mismo ni Commonwealth. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, so napakagandang kwento. Hindi ko nga lang alam kung gaano katotoo itong story na to. But still, ito yung mga gusto ko talaga, mga kwento talaga may adventure, may parang drama, tapos may parang walang comedy dito pero at least nakakatuwa pa rin, di ba? Kasi imagine, okay, medyo nagulat ako dun sa part na sinakripisyo nila yung isa sila kanilang kasamaan. Pero consensual naman pala ito. Napag-usapan nila beforehand na yun nga, may kailangan magsakripisyo sa kanila. Siguro aware na sila na mayroon nga dun asong kumakain ng tao na kailangan nilang ipacify, okay, bago sila makarating dun sa lugar nga mismo ng babaylan. So, very sad. In-expect ko pa naman, okay, parang bubuhayin siya, para sa kanyang sacrifice, bubuhayin siya ng babaylan na hindi naman sobrang imposible din nakagawa nga siya ng mga ganitong mga bagay, di ba? Or, hindi naman umabot sa ganyan sana. Okay, baka pwede naman sila magdala ng hayop, di ba? Kailangan talaga tao. Pero still, kung willing naman yung taong yun na mag-sacrifice nga para sa, parang bigger good ba ang tawag doon? Basta para sa ikabubuti ng karamihan, di sige, siguro may sakit na rin naman siya na willing naman siya mamatay na rin kasi parang doon naman din siya papunta. Pero doon lang ako medyo na-shock sa part na yun. Pinatay niya yung kasamahan niya. Okay. Tapos hindi ko masyado so I suppose itong phosphoro na to, kapag yung liwanag doon ay talagang repellent sa mga aswang o masasamang espiritu o masasamang nilalang. Well, okay. I hope na nakatulong talaga sa kanila. Kasi I suppose, kung ako yun, parang hingi ako ng tulong, paano ba matatapos ng tagutom? Kasi nga, parang hindi nga umuulan, I suppose, kaya, yan, El Nino. Kaya kailangan nila ng ulan, okay, para nga makapagtanim siguro sila, para hindi na magutom yung mga tao. But anyway, okay, so nag-enjoy po talaga ako sa storyng ganito. So sana mas marami pa tayong mabasang ganitong klaseng kwento. I hope na nag-enjoy din po kayo. Kita-kits po tayo ulit bukas sa ika-23rd na story po natin para sa 31 days ng kwento ng katatakutan sa Pasko. God bless po, stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye!